Good day mga ka-sports natin dyan. VVL Invitational Conference 2025. Update muna tayo sa naging laban nila kahapon. Matapos nga ang 5th set na mahigpitan na labanan ng Creamline kontra sa Signal HD Spikers, anong nangyari at bakit tila ba walang nagawa ang MVP na si Santos at hindi nga sila nagkaroon ng panalo kontra kila Alyssa Valdez? Bakit na naman napatiklop sila ng Creamline? Pag-uusapan natin kung sino-sino ba ang mga player ng Creamline. Siyempre lahat ng mga tatalo meron talagang dahilan kung bakit nga sila hindi nanalo. Sisilipin natin kung sino ba ang mga kinapos nagkulang sa mga players ng Signal, kung kaya pinataob nga sila ng koponan nga nila Michelle Gumabaw. Narito na, pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel at kaya ka pa na napadpad, huwag kalimutan na mag-subscribe. Click ang ating notification bell para like kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Kahapon ay naging mahigpit ang laban ng Creamline Cool Smashers at Signal, kung saan ang Creamline Cool Smashers ay nagpakawala ang ating beautiful Michelle Gumabaw ng 22 big points at tinapatan niya nga si Heather Ginoo na mayroon naman 21 na puntos. At pagdating naman sa ating Gemma Galanza, pumuntos nga siya ng 18. Pinong Alyssa Valdez naka 11 points, tatlo ang naka double digits sa Creamline Cool Smashers. Samantalang si Pangs Panaga ay nakakuha naman ng 8 puntos, Sheena Turing ay 7 puntos. Magagaling talaga ang mga middle blocker, middle attacker rin ng CCS. Si Laureline Bernardo ay nagkaroon ng 4 points, bench warmer lang yan at saglit lang nga siya ipinasok pero naka 4 points pa ito. Kyle Negrito naka 4 na puntos rin. Michelle Gamit, Rosemary Vargas and Kyle Atienza ay nagkaroon rin ng tig-iisang puntos. So, narito na nga ang iba't ibang dahilan kung bakit natalo ang Signal HD Spikers. Unang-una, malakas talaga ang Creamline at hindi nga nila kinaya ang tapang ng CCS at ang experience ng CCS. Samantalang kasi pagdating dito sa koponan nga ng Signal HD Spikers ay limitado lamang ang nagkaroon ng double digits. Halos ang karamihan ng mga player sa Signal ay talagang mababa ang mga nakuha nilang mga puntos, kung kaya hindi sila nanalo. Heather Ginoo lang ang bumuhat ng Signal HD Spikers at nakakuha nga ng 21 points at siya lang talaga ang inasahan dito. Hindi natin maikakaila na siya talaga ang nag-shine ng kalaban nila, ang Creamline, pero kinulang nga ito sapagkat ang kanilang MVP na si Erica Santos ay hindi nga rin pumuntos ng marami. Naka 11 points lang nga ang MVP na si Santos. Yan talaga sila nagkulang dahil wala nga talaga masyado nakakuha ng maraming score pagdating dito sa Signal. Roslyn Doria ay nakakuha lamang ng 6 na puntos. Maging ito ngang si Lalong Isip ay 7 puntos rin ang nakuha. Pangilinan, 3 points rin ang nakuha. Ordiales, 3 points rin. Jel Cayuna, 5 points. Buti pa si Jel Cayuna kahit setter, nagkaroon ng 5 puntos. Judith Abil, Tin Tiamson ay nagkaroon lamang ng 2 puntos. Jacqueline Acuña, 1 puntos lang ang naiambag. So dyan pa lang makikita ninyo kung bakit natalo ang nasabi nating Signal, sapagkat si Heather Ginoo lang talaga ang nag-shine pagdating sa Signal. Kaya't kinulang talaga sila sa mga scoring machine. Hindi kagaya dito sa Creamline, marami talaga mga pinaghugutan at nagtulong-tulong. At syempre ang pinakadahilan talaga, talo talaga sila ng CCS dahil malakas naman talaga kasi ang Creamline Cool Smashers. Kung kaya nga sila ang nagwagi, hindi pa kaya ng Signal ang CCS.